Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Renz Duardo at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi inaasahang sorpresa. Isa pang sorpresa. Minsan na itong sinabi ng matanda, at sa pagkakataong ito, binanggit muli ng matanda. Gayunpaman, mula sa pananaw ni Han Sanchen, maraming mga pagkabigla sa daan, ngunit nagulat siya na wala talaga siyang nakita kahit isang sentimo. Ngunit sa anumang kaso, kahit na walang mga sorpresa, si Han Sanchen ay walang ibang pagpipilian sa kasalukuyang sitwasyon. Masunering tumango, gamit ang kanyang hininga upang maunawaan ang buong katawan, sinimulan ni Han Sanchen ang kanyang sariling paglalakbay sa paglilinang. Isang araw, isa pang araw. Si Han Sanchen ay nakaupo lang doon, kumikilos ng may swerte habang dahan-daang itinatanam ang mga chi na ito sa kanyang sariling laman at dugo gamit ang paraan ng pagpapabanal sa laman. Kahit na ang lahat sa katawan ni Han Sanchen ay normal na ngayon, at ang mga meridian ay ganap na makinis, si Han Sanchen ay nag-iingat at nakatuon na sa pagpapabanal ng laman. Hindi ito bagong ideya. Iniisip lamang ni Han Sanchen na ang pinakakagiat na bagay na dapat gawin sa ngayon ay ang pinakamalakas na hakbang kapag wala siyang anumang galaw. Kung hindi, sa sandaling makatagpo siya ng ganitong uri ng meridian na ganap na nasira muli, hindi bababa sa mayroon siyang kasanayan na magagamit ng kanyang sarili. Nang sumapit ang ikatlong araw, iminulat ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, pagkatapos ay nagpakawala ng mahabang bibig ng maputik na hangin, at tumingin sa ibaba, para lamang makita na ang kanyang katawan ay ginto na. Ang bawat pulgada ng balat ay parang ginto, at bawat pulgada ng kalamnan ay parang bakal. Bahagyang nakakuyom ang kanyang kamao, ang narinig ni Han Sanchen ay hindi ang tunog ng mga bitek ng buto, kundi ang tunog ng metal na dumidikit sa bakal. Ang mga kamay at braso ng anti-Buddha Han Sanchen ay gawa sa ginto at pilak. Ito ang yugto ng pagpasok ng pagpapabanal ng laman. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Han Sanchen ang kanyang katawan at ang malalakas na brasong iyon. Hindi pa siya nakakita ng ganoong nakakatakot na katawan. Nagkaroon pa nga ng matinding pagnanasa sa kanya na sabihin sa kanyang sarili na sa sandaling sumuntok siya, hindi may iwasang maging isang dumadagandong na kalakaran, na sisira sa libu-libong tao. Ang higit na ikinatuwa ni Han Sanchen ay ang mga ito ay entry-level lamang. Si Han Sanchen ay hindi isang taong mahilig umasa, ngunit sa oras na ito ay hindi niya maiwasang isipin kung anong uri ng kakilakilabot na kaharian ito kapag ang paraan ng pagpapakabanal ng laman ay umabot sa perpektong antas. At paano kung ito ay maging transcendent? Naniniwala si Han Sanchen na sa oras na iyon, kung talagang lalaban ka sa sinuman gamit ang iyong katawan, hindi ka maghihirap, at kahit na ipakita ang ugali ng pagdurog. Kahit na mahina at masunurin ang kanyang cultivation base sa oras na iyon, sino ang maglalakas loob na guluhin siya ng basta-basta? Noong panahong iyon, mukha akong ordinaryong tao, at kapag nakipag-away ako, ginawa ko silang masunurin na natatakot na umihi. Ano ang ibig sabihin ng magpanggap na baboy at kumain ng tigre? Ito ay isang katotohanan sa antas ng aklat-aralin. Nakaka-excite lang isipin. Not to mention further fantasies, if you can restore your previous cultivation, darling, at that time possible talaga na maging top-level nightmare ang sinumang kalaban, di ba? Hindi ka man lang manggahas na ilarawan ito bilang isang pervert. Isa lang itong super pervert sa mga pervert. Ang sulok ng bibig ni Han Sanchen ay hindi sinasadyang nagsiwalat ng isang mapanlinlang na ngiti, at maging isang kahabag-habag na ngiti na nag-iisip ng kawalang kasiyahan ng hinaharap. Hanggang sa pagkaraan ng mahabang panahon ay tila siya'y napatawa, at pagkatapos ay isinara niya ang kanyang kamao, at pagkatapos ay nahulog sa paglilinang sa sarili. Isang araw na naman ang lumipas.
Ang gininto ang liwanag ng katawan ni Han Sanchen ay mas maunlad. Kung may kasama rito, maaari pa nga silang direktang mabaril ng gintong liwanag at hindi maimulat ang kanilang mga mata. Maging ang pawis na ibinuhos niya ay parang gintong butil sa oras na ito, na mukhang maganda at kahanga-hanga. Dumating muli ang ikalimang araw. Ang Han Sanchen ngayon, kumpara sa gininto ang liwanag kahapon, ang anti-Buddha ay nahulog sa isang estado ng pagkalante ng ilang sandali, ang liwanag sa kanyang katawan ay halatang nawala ng husto, at ang pakiramdam ng hindi masamang King Kong ay nagsimula ng gininto ang kulay hamina din ng husto. Tulad ng isang makalumang Jin Luohan, nalaglag ang pintura nang mahawakan niya ang tubig. Ang buong katawan ni Han Sanchen ay tila hindi maganda tulad ng kahapon, hindi pa banggitin ang kaguluhan ng kahapon, kahit na siya ay nasa isang ordinaryong estado, hindi niya ito makakamit. Hindi ko alam kung ano ang naranasan niya kagabi, kaya walang nakakaalam dito, at walang mang-iistorbo sa kanya. Sa isang kisap mata, dumating muli ang ika-6 na araw. Han Sanchen sa araw na ito, kung ikukumpara sa kahapon, ang kanyang estado ay malinaw na. Storytelling channel sa YouTube. Mapapailing ang sino mang makakita nito. Ang sino mang makakakita nito ay makararamdam ng kawalan. Ang lalaking ito ay parang isang uri ng halaman na malapit ng matuyo. Hindi lamang siya nakakuha ng isang patak ng tubig upang mapunan ito, ngunit siya ay dumanas ng isang hamog na nagyelo na hindi makatiis. Matanda na at kulubat na ang buong katawan nito, at parang balat ng isang matandang babae na daan-daang taong gulang na. Kahit na ang iba ay maaaring mas maganda kaysa sa kanya. At ang espiritu ni Han Sanchen ay hindi banggitin. Kung walang humahawak sa kanya, hindi siya makapagbigay ng reaksyon. Kung tawagin mo siyang patay, walang makikipagtalo. Sa araw na ito, at kahapon, si Han Sanchen ay hindi gumagalaw, o kahit huminga, sa loob ng 2 buong araw. Siya ay ganap na natahimik. Sa gabi ng ika-6 na araw, sa wakas ay nagpakawala ng hininga si Han Sanchen, ngunit ito ay parang huling hininga ng isang taong malapit ng pumanaw. Pagkatapos nito, ang kanyang ulo ay diretsyong lumuhad, at walang paggalaw. Ang bukang liwayway ng ika-7 araw ay ganoon pa rin. 10 minutes ng tanghali, ganon pa rin. Mukhang patay na talaga si Han Sanchen. Maging ang kanyang katawan ay hindi lamang nawala ang dating kinang, ngunit naging isang tumpok ng patay na kahoy sa pagitan ng mga fold, at mula sa malayo, ito ay tila isang sirang lumang krisantemo. Sa buong Blood Moon, nawala din ang dugo ng nakaraan, at ang lahat ay nahulog sa kapayapaan. Sa oras na ito, bukod sa Blood Moon, ang 7 araw na labanan, nang mawala ang huling ningning ng Blood Moon, ang katawan ng pula at gininto ang liwanag ay napunta rin sa huling pagbaba nito. Sa paglabas ng halimaw ng lava, ang figure ay lumipad ng pabaligtad sa loob ng ilang metro, at kahit na mabilis niyang pinatatag ang kanyang figure ay umuuga na, at kahit na nabasag sa lahat ng oras. Sa kabilang banda, kung ikukumpara sa halimaw na lava 7 araw na ang nakakaraan, mas lumaki ang kanyang buong katawan at mas naging matipuno ang kanyang katawan. Ang kanyang mga kalamnan ay ganap na makapal at malalaking bato. Matigas at malamig ang mga bato. Lahat sa kanilang paanan. Umuungol. Ang halimaw ay umungal, si Fang Buddha ay nanunumpa sa kanyang tagumpay, at si Fang Buddha ay kinukutsa ang kabiguan nilang dalawa. Tila sinasabi niya sa ginintoang at pulang katawan na kahit magtulungan kayong dalawa, hinding-hindi kayo matatalo ng kanyang mga tauhan. Siya ay isang maliit na baliw, ngunit, siya ay may tunay na baliw na kapital, sino ang maglalakas loob na sabihin na hindi? Tawag. Sa paghawak sa kanyang dibdib, ang ginintoang at pulang katawan ay halatang hindi komportable. Ikaw at ako ay nagsanib puwersa. Sinong mag-aakala na ganito ang gagawin? Ito ang pinagsisihan mo at ako sa loob ng maraming taon, at ngayon ay nabuo na rin sa wakas. Kaya lang, natatakot ako at hinding-hindi ko iisipin na mauuwi sa ganito ang alyansa namin. Siya ay tumatawa, ang kanyang ngiti ay tila mapait, at hindi niya makita ng malinaw ang kanyang ekspresyon, ngunit naririnig niya ang kanyang kalungkutan at kawalan ng kakayahan mula sa kanyang boses. Tila medyo gumalaw si Jin Guang, tila tumutugon sa kanya, at tila pinalakas ang loob niya. Nabigo, natalo, ikaw at ako ay papatayin siya ng 3 beses sa loob ng 7 araw. Ngayon, kasama ang 2 beses ni Han Sanchen, siya ay 7 turn na katawan, ngunit sa kasamaang palad ang liwanag ng Blood Moon ay kumupas, ikaw at ako ay hindi na sa iyo.
Siya ay may pantay na pagkakataong maglaro. And, with the current situation, you and I are nothing but broken souls. Kung walang Blood Moon support, ano yon? Hehe, hindi ko dapat sinabi yon, kasi may Hansanchen ka man lang. Pagkasabi noon, itinaas niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang Blood Moon na nawalan ng liwanag, at mapait na umiling, sabihin mo sa akin, ano ang ginagawa ng batang ito? Dapat ay tinuruan siya ng aking nakatatandang kapatid na lalaki ng sining ng pagpapakabanal ng laman, ngunit hindi ko alam kung paano niya nilinang. Bagaman may mga lihim, palaging may mga shortcut. Dapat mo ring malaman na ang mga nag-shortcut ay darating ng mas mabilis kaysa sa iba sa ilang mga lawak, ngunit ang mga pagkakataon ay nangangahulugan din ng mga panganib. Kakayanin man ng katawan ng batang iyon na labanan ang gayong dominanteng kaisipan ng Panginoon, dapat may malaking tandang pananong. Ngayong 7 araw na ang lumipas, lalabas siya sa buwan at babaling ang alon, o malalanta siya at magiging miyembro ng malawak na pagbabawal na ito. Sa atin, palagi tayong makukulong dito, at laging susupilan ng halimaw na ito. Nang bumagsak ang mga salita, tumingin siya sa langit na may malaking buntong hininga, at tumingin din sa Blood Moon. Marahil, para sa kanya, pagkatapos ng mahabang buhay, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganoong pakiramdam ng pag-asa para sa isang bagay o isang tao. Ang gintong liwanag at anino ay tila tumutugon din sa Buddha sa oras na ito. Bahagya din niyang inangat ang ulo, at tiningnan ang tuyo at dull Blood Moon kasama ang pulang ilaw. Parehong mukhang naghihintay, walang paggalaw sa Blood Moon, at tila ang pinakamasama ay naihayag na. Magkasabay na bamantong hininga ang magkabilang anino, parang isang uri ng kawalan ng kakayahan at isang uri ng pagkawala. Umuungol. Gayunpaman, ang halimaw ng lava ay walang pakialam dito, umuungal at umuungal, umaatake muli ng biglaan, tiyak na papatayin nito ng tuluyan ang ginto at pulang katawan. Sa harap ng pag-atake nito, ang ginintoang at pulang katawan ay hindi lamang halatang mabagal ang reaksyon, ngunit ang pinakamahalaga, kahit na naaninag ito, imposible pa rin itong itago. Sa pag-iisip nito, hindi ito masyadong nagmuni-muni, napapikit na lamang ito ng bahagya, naghihintay ng sandali kung kailan ito ibinagsak sa lupa at nalipol. Umuungol. Biglang halos kasabay nito ang biglang pag-ungol. Bagamat ang dagandong na ito ay tila kapareho ng halimaw ng lava, ito ay talagang mas maislan ng kaunti at mas may texture. Kaagad pagkatapos, isang gintong liwanag ang biglang kumislap at direktang sumugod sa lava monster. Ang kawawang halimaw ng lava ay puno ng momentum, ngunit hindi nito napigilan ang anumang bagay na sumugod palabas mula sa likuran. Kahit na ito ay makapangyarihan at hindi permanente sa oras na ito, ang lakas ng pag-atake ay hindi rin dapat maliitin. Ang ginto at pulang anino, na dumaan sa kamatayan, ay natigilan saglit, at nang ito ay maaninag, hindi niya maiwasang magmadaling tumingin sa anino ng mabangis na labanan, at biglang tuwang-tuwa. Ang buong katawan ay hindi permanente, at ito ay walang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, may gininto ang liwanag na sumasabay sa kanya habang naglalakad. Ang batang iyon ay talagang tumagal lamang ng 7 araw upang gawin ang katawan sa isang banal na pamamaraan at isagawa ito sa pagiging perpekto. Genius lang yan. Hindi, dapat sabihin na siya ay karapat-dapat sa pagiging napili. Perpekto, ito ay sobrang perpekto, tulad nito, lahat ay masaya. Lahat ng ito, parang hindi tayo nagsusugal. This kid is indeed worth our troubles. Not bad, not bad. Halos puno ng pananabik ang mga salita. Matapos ang mga salita ay bumagsak, siya ay huminahon, at ito ay nagpakalma ng maraming emosyon. Muli siyang ngumiti, at walang balak tumulong, bumalik siya sa isang medyo ligtas na posisyon sa kanyang sarili, at pagkatapos ay umupo ng maluwag. Pinili niyang panoorin ang laban ng tigre sa kabila ng bundok, na nag-iwan ng kahit kaunting espasyo para sa paghinga para sa kanyang napilayan na katawan. Boom! Sa kabilang dulo, si Hansanchen ay pumapasok sa isang matinding labanan sa lava monster. Hindi na kailangang sabihin, ang lakas ng lava monster ay natural, at ang stone armor ay halos hindi magagapi, ngunit ganoon din para kay Hansanchen. Bagamat ang katawan ay parang ordinaryong katawan na hindi maaaring maging ordinaryo, makikita mo kung ano ang meron sa balat ng mga ordinaryong tao, lahat pero
Ngunit ang tila ordinaryong mga katawan na ito ay biglang nahaharap sa malakas na pag-atake ng halimaw ng lava, at sila ay pantay-pantay at hindi nawalan ng anumang kalamangan. Mukhang nagulat din ang lava monster. Sa kanyang mga mata, ang katawan ni Han Sanchen ay isang maliit na butil lamang ng alikabok, at ang pagsisikap na patayin siya ay kasing simple ng pagpatay ng langgam. Gayunpaman, kahit paano siya umatake, si Han Sanchen ay palaging nasa depensiba. Hindi lamang siya ay hindi maitaboy, ngunit habang siya ay lumaban, lalo siyang naging matapang. At naiintindihan din ni Han Sanchen ang kanyang kawalan sa tangkad. Siya ay patuloy na kumikislap at gumagalaw, gamit ang bilis at flexibility upang patuloy na magsagawa ng mga panliligalig na pag-atake. For a time, the two side come and go, maliban sa mga kislap mula sa patuloy na namumulaklak na banggaan. Wala nang iba. Ang dalawang tigre na nakikipaglaban sa isa't isa ay talagang kawili-wili. Sige po, tumawa ng mahina ang matanda. Ang labanang ito ay nakatadhana na hindi malulutas sa ilang hakbang lamang, at ito ay magiging isang napakatagal na labanan. Kung walang 3 araw at 8 araw, imposible para sa dalawang panig na magdesisyon kung sino ang mananalo. Sa katunayan, ito ay halos tulad ng naisip ng matanda. Sa pag-atake sa pagitan ng dalawa, ang isa ay nanalo sa kabangisan, ang isa sa flexibility, at sa mga tuntunin ng ganap na depensa, ang magkabilang panig ay mahirap na mga kalakal, at wala silang magagawa sa isa. Gayunpaman, ang dalawa ay may sariling mga disadvantages. Si Han Sanchen ay natural na hindi sapat sa kanyang kahusayan, at ang disadvantage ng lava monster ay ang kanyang depensa. Maaaring basagin ito ni Han Sanchen gamit ang panguaks. Sa paghahambing na ito lamang, natural na may tiyak na kalamangan si Han Sanchen. Ngunit sa katagalan, ang halimaw ng lava, na walang kamatayan at lumalakas sa tuwing ito ay mamamatay, ay may malaking kalamangan sa kabilang panig sa tug of war. Ang isa ay ngayon, ang isa ay ang hinaharap. Ngunit hindi ito pinansin ni Han Sanchen, naglaslas siya, at sa loob lamang ng 2 araw, 2 beses niyang nilaslas ang lava monster. Nandito na ang 9-turn body. Sa mahinang bulalas ng matanda ay tuluyan ding nagbago ang halimaw ng lava. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!